Hi guys, this is Edward Tech 40. For today's video, isi-share ko lang sa inyo yung bagong release na Tapo camera. Ang pangalan nito is C246D Dual Lens. Ito siya guys. Ito na yung pinaka-latest na release na dual lens ng camera ni Tapo. Kung makikita nyo, maganda rin yung kanyang design. So, samahan nyo ako guys, check natin yung laman sa loob kung ano yung makukuha natin sa ating bagong Tapo C246D. And ituturo ko na rin sa inyo kung paano natin siya i-set up sa ating mga phone. Let's go! C246D. So guys, check muna natin yung package natin kung ano yung makakuha natin dito sa ating dual lens. Open na natin to. So guys, ito lahat yung nakuha natin. Meron tayo ditong mounting bracket. Ayan. Mounting template sticker. Mounting screw. Tsaka yung anchors niya. Power adapter. 3 meters USB adapter cable, quick start guide, and the last yung ating Tapo na C246D. Siya guys. Maganda yung design ng ating camera. Ito na yung yung bagong design nila na square yung itsura ng camera natin. Kasi yung mga last na review natin, siya bilog. Pero ngayon square na siya. Ang camera na to is dual lens. Bali yung quality ng resolution nito is nasa 2K, 3 megapixel. Sa position ng camera natin guys, ito yung kanyang fixed lens. And ito naman yung PT lens. Yung sa fixed lens natin, hindi siya nagagalaw. Pero dito sa PT lens natin, ito yung yung nagpa-pan and tilt. Ayan. Pwede itong naka-table, yung nakapatong lang siya na ganyan. Or pwede mo rin siyang i-install sa ceilings or sa wall. Nakaganyan naman siya. Pag ipapatong mo naman siya guys, meron naman siyang rubberized dito sa gilid. Para sa table or ilalapag mo lang sa kung saan location mo siya gustong ilagay. And pag ikakabit naman natin siya sa ceiling or sa wall, gagamit tayo ng bracket. Pang ceiling dito, tapos pang wall naman dito sa gilid. Then pagdating naman dito sa field of view ng camera natin guys, sa fixed lens niya umaabot to ng 125 degree. Then dito naman sa PT lens is umaabot naman siya ng 67 degree. Ayun yung captured ng ating camera. Pagdating naman sa night vision neto guys, colored naman yung makukuha natin. Bali, mas detalyado yung captured ng ating camera. And yung frame rate neto is 15 FPS. Tapos ang digital zoom neto guys is umaabot siya ng 10.8. Ang video compression niya guys is H.264. Pwede mo siya ma-live view. Tapos two-way na rin siya, built-in na rin siya ng microphone and speaker. Pwede na kayo makipag-communication sa mga loved ones nyo or sa mga small business natin. Pwede natin siya magamit. Ang sirens volume neto guys, umaabot siya ng 99 dB. So malakas yung alarm neto guys kung gusto nyong itry. Then pagdating naman sa network neto guys, Wi-Fi connectivity yung ating product. Supported siya ng 2.4 GHz Wi-Fi. Then, supported din to ng RTSP tsaka on-beep, yung ating dual lens. Then, pagdating naman sa security ng camera natin guys, supported to ng 128-bit encryption. Hindi basta-basta ma-access yung camera natin. Ito yung dual lens natin, tsaka yung mga extra LED light natin para sa mga infrared. And mic, LED light. Then, sa gilid, ito, nakasulat dito yung Tapo Dual 2K. Then, sa gilid ng camera natin guys, meron tayong rubberized na cover dito. Ito yung ating port para sa micro SD card. Up to 512 GB ang pwede natin i-insert dito sa ating camera. Then, may kasama na rin siya ditong Ito yung sa gilid na to guys, ito yung sa sa reset. Itong bilog na to. Weather resistant na rin siya, water and dust. Pwede pa rin natin siya magamit indoor or outdoor. Ito yung sa kanyang speaker guys sa likod. And dito naman ipa-plug yung power. Ito yung sa natin,
USB cable. Bali, ang haba nito is 3 meters. Kung hindi aabot, pwede naman kayong gumamit ng extension. Ito yung kanyang USB cable. Maganda naman yung quality. Pagdating naman sa power source guys, ito yung ating adapter, 5 volts DC. Plug natin to. Yan. Ganyan lang. Maliit lang yung adapter niya guys. Oh. Ang input voltage niya to is 100 to 240 volts, 50 to 60 Hz, 0.3 ampere. Ang output voltage niya to guys, umaabot siya ng 5 volts, 2 ampere. Type C yung power cable natin guys. Ito yung Type C. Ito yung ipa-plug natin sa ating camera. So, check natin guys kung maganda yung ating product. Power natin to. Ito lang, plug natin sa camera. Bali, meron na rin siyang rubberized dito guys. Oh. Para hindi siya basta-basta pasukan ng tubig or alikabok. May rubberized siya sa gilid ng ating Type C plug. Insert na natin to. So guys, i-add natin yung ating dual lens camera natin dito sa ating tapo app. Click lang natin yung tapo app. Then, click nyo tong plus button dito sa taas. Then, add device. Click lang natin tong indoor camera. Hanapin lang natin yung model ng ating dual lens. Ang model nito is C2446D. Ito siya guys. Click natin. Then click next. Already connected. Kung hindi siya nakakonect guys, ito lang yung gagawin natin. Labas lang tayo. Punta tayo sa Wi-Fi setting natin sa network. On and off nyo lang yung inyong Wi-Fi. Hahanapin muna natin yung Wi-Fi ng ating dual lens. Ito, tapo cam. Click lang natin to. Then click natin, done. Then, balik tayo sa setup. Exit. Balik tayo sa add. Add device. Indoor camera. Hanapin ang model ng ating camera guys. Ito, C2446D. Next. Already connected. So, ganun lang guys kung hindi ka makakakonect sa true network ng ating product. Bali, magko-connect ka sa mismo dito sa tapo camera natin. Then, balik ka ulit sa setup. So, bali connected na yung phone natin dito sa ating Wi-Fi ng ating camera. Ngayon, magko-connect tayo sa Wi-Fi natin. So, connect tayo sa Wi-Fi natin. So, humihingi ng password yung ating Wi-Fi. Type nyo lang yung password ng Wi-Fi natin, guys. After na na-type na natin yung password ng Wi-Fi natin, click natin itong next. Next. Ganun lang kasimple, guys, yung pag-a-add natin ng camera. Wi-Fi connected. So, hintayin lang natin. Nagko-configure pa yung ating device. Habang nagsisetup yung ating device, ito yung ating sticker na template. Meron tong pattern. Ito yung para sa sa wall. Apat na yan guys, oh. Apat na pattern yan. Hindi ka na mahirapan pa na na magkabit ng screw kasi nakasukat na. And pag sa ceiling naman, ito naman yung sa ceiling, dalawa. So, ganyan kadali guys pag mag-install ka. So, after na na-setup na yung yung network connection natin dito sa ating camera, ito yung name ng device natin. Pwede nyo namang baguhin yan. Ilagay, sample na lang natin, dual lens. Ayan, sample lang to guys. Nasa inyo naman kung gusto nyong i-customize yung name. So, after na-create na natin yung pangalan, click na natin tong next. Ito naman, nakalagay dito kung saan mo i-assign yung camera natin.
Meron tong custom, pwede sa labas or sa loob. Bali, ito na lang yung sample sa studio. Click lang natin. Then, click next. Then, meron naman siya mga icon dito. Pwede kayong mamili kung anong icon ang para dito sa camera natin. Hanapin natin yung mismong icon ng ating dual lens. So, check natin kung nandito yung ating dual lens. Ito yung yung icon ng dual lens natin, guys. Click nyo lang yan. Then, click next. Take the device to location you wish to monitor. Remember to mount it close to a power source with strong Wi-Fi signal. So, ano lang to, reminders lang yung nakalagay dito. So, click lang natin yung next. Take your phone to the location where you want to mount the device. Balik, nasa inyo na yun, guys, kung gusto nyo mag-test ng Wi-Fi signal. Or click na natin tong next. Kasi sa akin naman, malakas naman yung signal. So, click ko na tong next. So, pwede siyang tabletop mount dito sa screen natin or wall mount. Bali, ang ginawa ko na lang muna is nandito siya sa table natin. So, pwede mo naman baguhin anytime yung ating device kung ilalagay mo na siya sa ceiling or sa wall. Bali, yung sa atin kasi demo lang muna. Click lang muna natin tong next. Mamaya, i-install natin siya sa labas. So, check preview. So, ito na yung preview natin, guys. Makikita nyo rito sa screen ng phone natin. Ayan, dual lens. So, click natin, done. Then, click natin, sounds good. So, dito naman sa screen natin, guys, kung gusto nyo mag-avail ng cloud storage, meron tong subscription. So, dito sa akin, guys, bali ang gagamitin ko kasi is local storage. So, dismiss ko lang to. Got it? Got it? Then, dito naman sa firmware update natin, guys, pwede kayo mag-set ng oras kung kailan nyo gusto mag-update yung firmware ng camera natin. So, ang nakalagay naman dito sa akin is 3 AM to 5 AM. Pero, pwede nyo namang baguhin yan kung ano yung mas malakas na signal ng Wi-Fi nyo na pwede mag-update yung device natin. Ang firmware update ko nasa 6 to 8 AM kasi ayun yung time na malakas talaga yung signal ng Wi-Fi ko. So, click na natin itong done. Then, click natin itong got it. Then, may makikita kayo rito sa screen natin, guys. Ito naman yung sa Smart Dual Tracking. So, iti-test natin ito mamaya. So, click na natin itong got it. Then, meron din siyang tap to focus dito sa screen natin. So, click lang muna natin itong got it. So, yan. Na-add na natin yung device natin sa Tapo app, guys. Click natin, dual lens. Then, click natin, go. So, swipe lang natin yan. Click got it. So, refresh. So, ito na yung sa dual lens natin, guys. Parehas lang yung quality ng resolution ng ating camera. 2K, 3 megapixel. Try natin i-landscape dito sa phone natin. So, guys, ganito yung sa dual lens natin na naka-landscape sa phone natin. Pwede to sa sa tablet para mas malaki yung view. So, i-test na natin to sa labas para ma-check natin yung mga other features ng ating camera. Ayan. Working yung device natin. Para sa mga bago pa lang magsisetup ng Tapo app, ito yung ating sample video kung paano natin i-install yung ating Tapo app sa ating mga phones. So, scan natin. Ito yung ating phone. Tapat lang natin yung QR code. Ayan. Then, may nakalagay dito, show option. Click nyo lang yan. Open browser. Then, may mababasa kayo dito na install. Click nyo lang yan. So, yun guys, na-install na natin. Click lang natin tong open. So, yan guys, nag-appear na yung app natin. Then, meron kayong mababasa dito na term of use, tsaka yung user experience. So, click nyo lang yung dalawang radio button natin dito sa gilid. Yan. Then, click nyo yung continue.
So yun guys, na-install na natin yung ating Tapo app. Ayan, makikita nyo rito sa screen natin. Meron dalawang button dito. Bali kung wala ka pang account, click mo lang tong Create TP-Link ID. Ang kailangan lang dito is yung Gmail account mo and makikreate ka ng password. So click lang natin tong ating Create TP-Link ID. Dito, i-input mo na yung email mo. Then, click natin yung Next. Kailangan mo rin gumawa ng password para dito sa account natin. And create tayo ng password guys. After natin mag-create ng password, click lang natin yung radio button sa gilid. And click na natin yung sign up. Then, may mababasa kayo dito na nag-send si TP-Link ng link sa yung email. Makikita nyo yung color yellow na, na link. I-click nyo lang yan. And then, meron kayong mababasa na congratulations, successful yung activation ng link natin. Bali na registered na yung device natin o yung mobile phone natin dito sa app. So, balik tayo sa Tapo app natin guys. After na nakapag-create na tayo ng username tsaka password sa ating Tapo app, click na natin tong login. So yung guys, after na na-setup na natin yung ating camera, i-test natin yung dual lens sa labas kung maganda naman yung captured niya tsaka yung tracking. So let's go. Ito guys yung captured ng ating camera, 2K, 3 megapixel. Makikita nyo rito sa malaking screen natin na fixed lens. Yung sa PT lens natin guys, makikita nyo naman siya dito sa app. Ayan, nagpa-follow na yung PT lens. Try nating tumakbo kung susundan tayo ng ating PT lens. Good to para sa mga home security tsaka sa small business natin guys. Ayan, nagpa-follow yung camera. Ito naman yung sa zoom natin guys. Bali ang adjustment nito is nasa 10.8. Ang distance ko nasa nasa 12 meters. Working siya. Meron na rin tong 6mm na na telephoto lens tsaka one tap smart focus. Ayun yung kagandahan ng ating dual lens. So check naman natin sa gabi kung maganda naman yung captured. Ang gamit ko pa rin dito is 2K, 3 megapixel. Ayan. Bali, activated yung natin, yung colored natin pag maliwanag yung paligid. Bali, sinetup ko muna sa tracking. Ang gagawin kong tracking is pet, person, tsaka vehicle. Then, click na natin tong OK para makita natin sa app. Sa itsura ng tracking niya, tsaka sa tag, makikita nyo rito yung sample sa app. Ayan yung person, tsaka yung pet. Then sa gilid, yung vehicle. Good to para sa mga natin, sa mga surveillance. Tsaka free na rin yung AI niya guys. Bali, hindi mo na kailangan pa ng subscription. Ang subscription lang ng Tapo natin guys is yung sa cloud para sa storage. Then kung gusto mo naman ng micro SD card, sa local naman yon. Ito naman yung sa infrared natin guys, black and white. Bali, kaya siya nag-activate ng ganito, yung area niya kasi madilim. Pero doon sa captured ng fixed lens natin, maliwanag, so magko-colored siya. Don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So, thank you for watching and see you later guys. Bye!